Ayun na isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, may mga nababasa po tayo doon sa comment section na yung sinasabi po nila ay hindi daw po postponement, ha? Hindi daw po postponement itong Republic Act 12232 na ginawa ng ating pong mga mambabata sapagkat yun daw po ay term sheeting kuno. Tama po mga idol at mga bayan. Term sheeting po yung title. Pero yung magiging epekto ay postponement. Bakit ho natin nasabi yon? Kasi ngayon po ay tatanungin ko kayo, mga idol at mga bayan. Kapag ka yung schedule na December 1, 2025 ay hindi po natuloy, ano po ang ibig sabihin nun? Postpone or hindi postpone? So kahit bata siguro ay kayang sagutin yan mga idol at mga bayan. Kayang-kayang pong sagutin yan na yung talagang ah, schedule na hindi natuloy ay postpone po ang tawag doon mga kababayan. So ngayon ay nagbigay po ng guidelines pamantayan yung Supreme Court kung magpo-postpone ng halalan o eleksyon. Kasi nung nakaraang 2022 ay pinuspon po nila yung eleksyon noon at ginawa po nilang 2023 na yun nga po ay unconstitutional, labag sa batas yung postponement kasi walang mabigat na dahilan na ibinigay yung atin pong mga mambabatas. Wala silang naibigay na mabigat na dahilan o valid na rason kung bakit ho nila pinospon yung eleksyon noong 2022. Kaya naideklara na unconstitutional, labag po sa batas yung ginawa po nilang postponement kayon. So ngayon ay nagbigay po ng pamantayan o guidelines yun pong Supreme Court sapagkat wala po talagang karapatan mga idol at mga bayan yung atin pong kongreso na mag-postpone ng halalan. Yung kapangyarihan lamang po ng kongreso ay mag-fix ng termino kung ilang termino yung gusto po nila. Pero hindi po nila dapat ipagpaliban ang halalan o eleksyon sapagkat yung pagpapaliban ng eleksyon ay nasa kapangyarihan lamang po ng Commission on Elections or COMELEC. Pero binigyan po ng guidelines yung COMELEC, binigyan ng Supreme Court kung sakaling magpo-postpone po sila ng halalan o eleksyon. So ito po yung ibinigay na guidelines o mga kadahilanan para i-postpone yung halalan o eleksyon. Ito po, babasahin ko po itong nasa Omnibus Election Code Section 5 sa Tagalog na po, mga babayan. Ang Section 5 ng Omnibus Election Code, Batas Pambansa bilang 881, ay tumatalakay sa pagpapaliban ng eleksyon. Ayon sa seksyong ito, maaaring ipagpaliban ng Commission on Elections or COMELEC sa sarili nitong pagkukusa or motu proprio na tinatawag batay sa isang beripikadong petisyon mula sa sino mang interesadong partido ang eleksyon kung mayroong matinding dahilan na magiging imposible ang pagdaraos ng isang malaya, maayos at tapat na halalan. So ito po yung mga valid na rason, yung katanggap-tanggap na rason para ipagpaliban yung eleksyon o halalan. Ito po mga halimbawa ng matinding dahilan para ipagpaliban yung halalan. Ito po karahasan o terorismo. May terorismo ba? May karahasan ba na nangyayari sa ating bansa? Wala naman po mga idol at mga bayan. Pagkawala o pagkasira ng mga kagamitan at record ng eleksyon. So wala naman siguro At force, ito, o di inaasahang pangyayari tulad ng kalamidad. So wala naman po matinding kalamidad ngayon sa awa ng Diyos. Salamat po At iba pang katulad ng mga dahilan. So yan po yung binigay na pamantayan
ng Supreme Court sa Commission on Elections kung sakali po sila ay magpo-postpone ng halalan o eleksyon. Ito pa, may dagdag pa ha. Kung sakaling magpapaliban ng eleksyon, itatakda ng COMELEC ang bagong petsa na dapat ay malapit sa petsa ng eleksyong naantala. Dapat hindi po masyadong matagal. Hindi po dapat abutin ng taon, mga idol. Dapat malapit lang doon sa original na date. Ulitin ko po kung sakaling magpapaliban ng eleksyon, itatakda ang COMELEC ang bagong petsa ng dapat ay malapit sa petsa ng eleksyong naantala, nasuspindi o nagresulta sa failure of election. Gayunpaman, ang bagong petsa ay hindi dapat lumagpas sa 30 araw, 30 days hindi po dapat lumagpas doon. Hindi po dapat lalong umabot ng 1 taon, mga kabayan matapos mawala ang dahilan ng pagpapaliban. So napakaliwanag po ng guidelines or pamantayan na binigay po ng Supreme Court para maging valid yung rason sa pagpupuspon ng halalan o eleksyon. Katulad po, kunyari kung may karahasan, terorismo, nawala o nasira yung mga kagamitan sa gagawing eleksyon, mga eleksyon paraphernalia, at di nasang pangyayari tulad ng kalamidad, halimbawa merong tsunami, wag naman sana, at merong mga kadahilan ng katulad po ng mga dahilang nabanggit. So, ngayon po ay mapapanood po natin itong mga pahayag ni Attorney Romulo Macalintal doon po sa nangyaring postponement noong 2022 na ipinaglaban po ni Attorney Macalintal sapagkat question din niya noon yung postponement noong 2022 at alam niyo ba na nanalo po itong si Attorney Macalintal dito po sa kasong ito. Ulitin ko po ito pong video na inyong mapapanood, baka kasi mag-comment naman kayo mamaya dyan sa baba na luma na yung video na yan, matagal na yan, noong pa yan. Oo nga po hindi nyo lang naiintindihan yung aking sinasabi. Ngayon ay ipaiintindi ko po sa inyo. Itong video ito na inyong mapapanood ay noon po ito noong postponement noong 2022. Gusto ko lamang po ipapanood sa inyo para magkaroon tayo ng ideya. Ito po, panoorin po inyo mga idol at mga babayan. Attorney, good morning po, Attorney. Hey, good morning, Ted at DJ Chacha at sa inyong mga tagapanood at pakinig. Opo, Attorney, anong pakiramdam ho dito po sa decision na ito na dumating bagamat nais nga po ninyo sana na hindi matuloy yung postponement, na-postpone na nga at meron na pong bagong halalan? Well, wala na, sabi ko lang, wala na akong magagawa. At least na patunayan yung aking sinasabi na walang kapangyarihan ang Kongreso na magpa-postpone ng halalan nang walang anumang mabigat na kadahilanan. Kasi sabi ng Korte Suprema, ang dahilan lamang na ginawa ng Kongreso ay pagod na daw ang taong bayan sa halalan. Hindi naman karapat-dapat yan na maging dahilan para ang karapatan ng taong bayan na makaboto ay biglang mawala na lamang sa atin. Kaya at least natuwa ako sapagkat sustained yung aking argument na there was a grave abuse of discretion in the issuance of the law sapagkat yung karapatan ng taong bayan na mapili ng kanilang mga kandidato ay dapat na mapangalagaan at hindi yan dapat na mawala sa pamamagitan lamang ng isang postponement ng eleksyon. Pero disguise lamang yan sapagkat ang talagang layunin ay ma-extend lamang in term of office ng mga incumbent barangay officials. Opo. Attorney, inyo na ho bang nakuha ang kabuuan po ng desisyon o ano pa ho ang lamang po muna so far po ang inyo nababasa tungkol dito? Ano yun? Opo, inyo na ho bang nakuha ang kopya ho ng desisyon mismo o kayo po'y nakabasa lamang po ng parang synopsis po sa desisyon?
Oh yeah, synopsis lang, Ted, sapagkat wala pa yung official copy. Okay. Pero dito nga sa while it is a synopsis, ang mukha namang andun lahat yung mga substantial reasons why the law was declared unconstitutional. At bagamat unconstitutional yan, ang ginawa ng ating Korte Suprema, nag-pay sila ng parameters or guidelines sa mga susunod na balakin na kung sakaling kailangan mag-postpone ng halalan, ay dapat na susundin nila ang nasabing guidelines. Pero primary dito ay sinabi ng ating Korte Suprema na dapat mayroong compelling and important reasons ng pag-postpone katulad ng public emergency. At kung sakali mag-postpone tayo, hindi yung masyadong matagal. Kailangan yung malapit lamang doon sa na-postpone na halalan. Opo. At attorney, pwede ba hong inyo lang po ipaliwanag sa amin? Kasi nga nabanggit daw sa desisyon na hindi, kasi di ho ba ang kinakatwiran po ng mga mambabatas when they were sponsoring this measure na yung perang gagamitin sa halalan gagamitin daw muna sa COVID response, di po ba? Ano ba ang sabi ho ng Supreme Court? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi po pwede yung kanyang transfer of funds sapagkat yan ay allocated para sa halalan at hindi pwedeng ibigay sa Executive Department at magkakaroon ng pagdabag sa ating saligang batas. Kasi maging sa ating saligang batas ay sinasabi na yung transfer of funds na yan from one department to the other ay hindi binabayagan yan. Sapagkat may batas na tungkol dyan, it was already allocated and it must be used for that particular purpose. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa iba pang pamamaraan. Ayun. So yun nga po, attorney, kinatigan po ng Supreme Court ang inyong mga argumento even doon sa oral argument. So ngayon po, ang sitwasyon natin, itong nanunungkulan ngayon na extended term lamang ay meron na lamang pong 2 taon na panunungkulan dahil obligado po ang COMELEC na magpatupad ng panibagong halalan sa December ng 2025. Yes, hindi yung naka-incumbent ngayon, kundi yung mahalal sa October 2023 ay 2 taon na lamang ang kanyang panunungkulan. So yung mga incumbent ngayon, kung di sila manalo, ay hindi sila apektado. Pero yung mananalo, lalong-lalo na kung bago pa lamang nakakandidato, ay talagang apektado sila sapagkat obligado na sundin ang sinasabi ng batas na tumiiral uli ngayon. Kasi ang nangyari dito, itong Republic Act 11935 na nag-postpone ng halalan, declared unconstitutional. At ang sabi ng Korte Suprema, because of the declaration of unconstitutionality ng RA 11935, it results in the revival, muling nabuhay yung dating batas na Republic Act 11462 na kung saan sinasabi ng nasabing batas na ang susunod na halalan ay dapat sa first Monday ng December 2025. Kaya kung dahil sa magkakaroon tayo ng halalan itong 2023, ay ang manunungkulan lamang dyan ay ang talagang 2 taon lamang silang manunungkulan. January 1 hanggang December 31, 2024 at January 1 hanggang December 31, 2025. Okay. Yun lamang ang magiging panahon ng panunungkulan nila. But thereafter, matapos ang December 2025, 3 years na muli babalik yung panunungkulan nila. Okay, pero attorney, meron pong paparating na halalan sa Mayo ng 2025. Ano po? At ang kanyang kadikit na halalan ay December ho ng 2025 po, Barangay and SK. Kung sakasakali po na naman na gustuhin ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas na palitan ng halalan sa ilipat ng halalan sa 2025 ng Barangay at SK, ano ang dapat nilang gawin para hindi masabing ito'y labag sa ating saligang batas? Well, hindi po pwedeng dahilan lamang sa malapit ang halalan ay magkakaroon na, ay pwede na naman sila mag-postpone ng eleksyon kasi wala yan doon sa parameters or guidelines na sinabi ng ating Korte Suprema. Hindi may tuturing yan na compelling or important reasons, sapagkat kaya nga nagkaganyan yung halalan yan ay dahil na rin sa kanilang mga ginawa, mga postponements. Ay kung ayan ay mangyayari, ay hindi ako naniniwala na malaking kadahilanan yan para i-postpone muli nila ang nasabing eleksyon. Pag yan ginawa nila, palagay ko meron na naman mag-question ng constitutionality
ng nasabing postponement ng barangay and SK election. So, ang dapat yata ho dito ay amyendahan ang synchronized barangay and SK election law. Maaaring gano'n ang magkaroon sila ng amendment, ng proper Okay. amendment, Opo, para opo. yan ay talagang maisaayos ng ating Kongreso. Okay, huli man daw at magaling ay huli pa din. Pero itong inyong petisyon na ito, di ba mas maganda nga kung noong pang kasi ho sa panahon ni Pangulong Digong, nakailang postponement tayo, di po ba? Yes, Oo. So kung ito ho pala ay naihain nyo noong pa, hindi na nangyari to. sana hindi na nga nangyari. Kaya lang dahil talagang busy rin kami doon. Hindi. At saka, tiniyak ko muna na talagang meron akong laking malakas na argumento tungkol sa issue na ito bago ko ako naghain. Kasi malaking kahihiyan din naman kung basta mo lamang i-question ang ginawa ng Kongreso at saka ng Pangulo ng ating bansa sa pagpirma sa nasabing batas. At nagkataon nga na nung last year ay naniniwala ako at nanindigan ako na talagang dapat na makwestiyon ang nasabing batas. Kayo lang buong mag-isa ang nagdepensa ho nito sa oral argument? Yes, sa oral argument ako lamang nag-oral argument. Although, matapos kong i-file yan, after the halos during the oral argument, may naghain din ng similar petition na 4 na abogado, isang grupo lang sila, composed of 4 lawyers. Pero hindi na sila nakasama doon sa oral argument. Pero ako lamang ang tumayo doon, halos 5 oras kami. Opo. Tumayo. Natutuwa naman ako at nagbunga naman ng kaliwanagan ng tungkol sa batas na ito ang nasabing petisyon. Opo, ako po yung nakapanood nito at attorney, kahanga-hanga nga po dahil lahat halos ng maestrado at pati ang Solgen, inyo pong nakatapat dito sa debate at kinatigan po ang inyong argumento. Yes, Ted, maraming salamat at napanood po pala yung aming Opo. oral argument. Ano ang pakiramdam na muli pong nauukit ngayon sa SCRA, sa record sa Supreme Court, ang pangalang attorney Romy Macalintal? Well, siyempre tutuwa naman ako sapagkat alam mo yung isang malaking karangalan sa isang abogado na mapatunayan na yung mga argumento niya ay tinatanggap at tama pala at nagiging bahagi ng ating batas. At ito naman ay hindi para sa akin, kundi ito para sa taong bayan, para sa ating mga mamamayan. Ang pinagtanggol ko rito ay hindi lamang aking karapatang makaboto, kundi yung karapatan din ng lahat ng mamamayan na registered voter na mapangalagaan ang kanilang karapatan na makaboto. Amen. At ang kagandahan nga dito, mawalang galang lang, maaring lumipas na po ang Romy Macalintal pero ang kanyang legacy ay nakaukit sa record ng kataas-taasang hukuman. Yes, yun ang isang magandang legacy yan na hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa future generations natin sapagkat magiging batayan yan ng mga batas na gagawin pa kaugnay ng nasabing issue. Amen. Salamat at mabuhay po, attorney. Thank you.